We welcome you to the Word Online Devotional of Bayan First Ward, Dasmariñas, Philippine Stake of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the members and leaders of Bayan First Ward. Good afternoon po, brothers and sisters. Nung last time na naibigay sa akin ni Bishop na topic is about responsibilities about being parents. So ngayon parang inulit lang po. Iba nga lang po yung yung title. So the role of parents in teaching their children from the scriptures. So, happiness in family life is most likely to be achieved when founded upon the teachings of the Lord Jesus Christ. So, successful marriages and families are established and maintained of principles of faith, prayers, repentance, forgiveness, respect, love, compassion, work, and wholesome recreational activities. So, lahat po ito, brothers and sisters, kung i-apply po natin sa ating mga sarili bilang mga magulang ay masasabi natin nagampanan po natin yung mga katayuan natin bilang mga magulang. So, dito may babasahin po ako. By divine design, fathers
are to preside their families in love, righteousness, and are responsible to provide the necessities of life and protection for their families. So, ito po yung katayuan ng bilang father, no? Siya yung nagpe-preside, siya din po yung nagpo-protect sa family, at siya din po yung may responsible na ibigay yung mga pangailangan ng family, lalong-lalo sa mga anak. So, ang mothers naman, ito po yung sa ating mga nanay. Mothers are primarily responsible for the nurture of their children. So, tayo yung huhubog sa ating mga anak, at tayo din yung bilang example na ipapakita natin as good example sa kanila. So, gagawa tayo ng mga bagay na makukuhanan nila ng aral at mai-apply din po nila sa kanilang mga sarili. In these sacred responsibilities, fathers and mothers are obligated to help one another as equal partner. So, klaro po brothers and sisters, no? Equal partners daw. So, dapat ang mga magulang ay mag-uusap din po para kung ano po yung plano or mga dapat nilang gawin sa kanilang mga anak. So, ito po yung mga principles na dapat din po nating maalala. So, principles for teaching children. Okay. So, number 1, share the responsibility to teach with our spouse. So, yun nga, kailangan i-share natin sa bawat isa sa ating mga asawa o pag-uusapan po natin kung ano po yung dapat nating ituturo sa ating mga anak. Kung ano man yung mali, yun, pwedeng pag-usapan bilang mag-asawa. So, number 2, teach the children by doing good examples. Yun nga, nabanggit ko na din po kanina na kailangan ituro din po natin sa kanila o ipakita po natin sa kanila kung ano yung mga dapat makikita nila as good example for us and for them. Tapos, number 3, be consistent in our behavior. No? So, kailangan ipagpatuloy natin yung halimbawa may ipakita natin sa kanila yung kung ano yung ugali nating magaganda. Kung may pangit man silang makita sa atin, siguro ipalala natin sa kanila na huwag nila itong gayahin kasi hindi maganda. At syempre ipalala sa kanila na kahit mother tayo, hindi naman tayo perfect na, or parents tayo, hindi tayo perfect, pero pinipilit po natin na ipakita sa kanila kung paano magiging good example sa kanila at magampanan po natin lahat ng mga obligasyon natin. So, number 4, counsel with our children. So, kailangan kung halimbawa, lalo na pag may mga problema sila, so kailangan maging sensitive din po tayo para pwede natin sila i-counsel. Hindi, yun nga lang, may time na hindi natin maiwasan na nagpapadala tayo sa nararamdaman natin. So, parang hindi na mga counsel yung mga anak natin. Nandun na yung pagagalitan natin ng hindi naman nila nagustuhan. Yung nga sabi ko kanina, hindi nila kailangang gayahin yun, yung mga pangit na nagagawa natin bilang mga magulang. Number 5, ito yung pass righteous judgment in our children. Okay, so ano ba to? Kailangan ipapasa natin sa kanila yung mga magagandang judgment na sa mga anak natin na, or ipapakita natin sa kanila kung yung mga good judgment na mailabas sa ating bibig or ipapakita sa kanila. Number 6,
provide a positive emotional climate in our home. Ayun, ito, minsan talagang hindi maiwasan, no? Na kailangan laging positive sana. Pero, may time talaga na, lalo na pag medyo, hindi natin maiwasan, kung pwede nga lang maiwasan, no? Hindi natin makontrol na, mailabas natin yung pangit na ugali bilang mga magulang na siguro sa sobrang marami na ring iniisip o may mga ginagawa, tapos makikita pa natin na gumagawa sila ng hindi maganda sa paningin natin. Yun, minsan hindi na positive, pero kung tutusin dapat maging laging positive, lalo na sa home or sa bahay natin, sa loob ng bahay, lalong-lalo na sa panahon ngayon na lagi po natin silang kasama. Number 7, hold family home evenings regularly. So, ito din po yung napaka-importanting bagay, isa sa napaka-importanting bagay na noon pa man, bago kami naging member, ay ituturo na po sa amin bilang mga magulang kung paano po turo sa pamamagitan o paano po natin turuan ang ating mga anak sa pamamagitan ng isa sa way is yung family home evening. So, regularly, no? Number 8, share our thoughts and feelings with our children. So, maging open tayo sa kanila kung ano man yung mga feelings natin o kung masama man ang loob nila, dapat din na open din sila sa atin. Ganun din po tayo bilang mga magulang. Kailangan open tayo sa mga anak natin para hindi po sila magdadalawang isip na lumapit sa atin at magsasabi kung ano man yung dapat nilang sabihin sa atin o kung may problema sila. So, magdali lang sa kanila kung masyado tayong open sa isa't isa, lalo na sa mga anak. So, number 9, ito yung break the routine. Break the routine. Okay, so kung ano man yung mga dapat nating, halimbawa kung may konti kayong kasiyahan sa bahay o family bonding, so kailangan bigyan din natin sila na magbigay tayo ng break or time para dun sa mga anak natin na mabanding natin, o magluluto kayo ng sama-sama, maglilinis, magliligpit, no? So hindi lang laging masigawan sila or papagalitan. So kailangan, ayun nga, kailangan nating bigyan sila ng oras o panahon. Same lang pala yan. Okay, number 10, express our love to our children regularly and frequently. So, lagi natin ipapakita sa kanila kung gaano po natin sila kamahal. So, siguro, sa panahon ngayon, lalo na ngayon, na limited na ang kanilang paglalabas, makilala natin lalo ang ating mga anak kung ano man po yung mga ugali nila o kung ano man po yung mga ginagawa nila. So, nakikita natin at nababantayan. Siguro po, medyo maganda yung nangyari sa panahon ito dahil lagi nating kapiling po ang ating mga anak. Hindi natin mag-worry kung ano yung mga ginagawa nila after ng mga classes nila. Pero, kailangan lang din po nating bantayan sila lalo na sa mga sa internet ngayon, no? Okay, so magagamit natin itong mga principles na to, no? Lalo na sa pagtuturo natin sa kanila. So, kailangan lang natin ipaalala, lalo na nandito sila sa bahay. So, huwag tayong magkulang na gampanan po natin ang ating mga katayuan o role bilang mga magulang, lalong-lalo na tayong mga nanay. So, kahit
kahit medyo napakahirap po, no, na sa panahon ngayon o sa katayuan bilang magulang, pero nandyan po yung church natin. Nagbibigay sila ng gabay kung paano po natin ma-organize, no, bilang mga magulang, at paano po natin mapalakas ang ating pananampalataya sa Panginoon, at paano natin mapalakas ang ating faith sa Panginoon, kay Heavenly Father at kay Jesus Christ, sa pagtulong sa atin kung paano po natin turuan ang ating mga anak sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng magandang halimbawa o bilang magandang halimbawa sa kanila. So we must make every effort to magnify our responsibilities as a parents to our children, to fulfill our responsibilities to teach our children. So, kailangan i-magnify po natin yung calling natin bilang mga magulang para ma-fulfill po natin yung mga ibinibigay sa atin ni Heavenly Father as a parents. Alam ko, brothers and sisters, kahit nandito tayo sa bahay o dito sa bahay lang tayo nagsasacrament, mas lalong napalakas ang love, caring sa isa't isa, lalong-lalo sa mga anak natin, dahil lagi po natin silang kasama kahit medyo parang ang gastos kasi marami silang laging hinihingi, pero parang bawi-bawi lang dahil wala na tayong gastos ngayon sa labas. At napaka-safe po nila dito sa loob ng bahay dahil bira lang din sila lumalabas at bawal lumabas. So, alam ko sa panahon ngayon na naranasan po natin, mas kailangan din po tayo ng ating mga anak, no? Na gabayan sila kahit nandito sa bahay. At alam ko na pag nagpatuloy tayo sa ating mga obligasyon, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Nandyan po siya parati sa atin para tulungan tayo para magampanan din po natin yung obligasyon sa kanila. So, alam ko, mahal na mahal tayo ng Panginoon, hindi po tayo pinapabayaan kahit may mga mabibigat na pagsubok na dumarating sa buhay natin o sa mundong ito. Siguro pinahintulutan ng Panginoon na mangyari po ito para mas lalong maging close sa isa't isa ang bawat family. Mas maraming oras. So, alam ko na ang simbahan ay patuloy na gumagabay sa atin, yung mga leaders natin, mula sa pinakataas at hanggang sa ward. Alam ko na nandyan po sila parati para sa atin. So, alam ko na ang sinishare ko po sa inyo is napaka-importante, no? Na mai-apply po natin ito sa buhay po natin. Lalong-lalo na po sa mga anak natin para ito magbigay ng example din po sa kanila, yung mga magagandang ginagawa natin bilang mga magulang. So, alam ko ang Book of Mormon is totoo. Alam ko na ang simbahan po natin ay totoo at iniwan ko po ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Miss ko na kayo lahat. Ang hapon po, brothers and sisters. Masaya po ako na makapag-share ngayong hapon paano matutulungan ang mga bata na ma-develop ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Una, yung guidance natin. Mahalaga na mag-guide natin ang mga bata kung ano ang nararapat nilang gawin. Mahalaga na maituro natin paano magdasal na may pagmamahal.
Pangalawa, yung reading scriptures. Yung pagbabasa ng banal na kasulatan ay napakahalaga na planuhin o i-goal nila kung ilang oras sila magbabasa ng scriptures. Nung nag-lockdown, naglaan kami ng oras para sama-sama kami nagbabasa ng scriptures. At kami mga mag-anak ay naging routine namin magdasal. Magbasa bago matulog o manood ng TV. Hindi puro laro lang ng computer. Pangatlo, yung paulit-ulit na nire-remind sa kanila na parang ganito, nag-toothbrush ka na ba? Naligo ka na ba? Tanghali na. Ganun din po sa kanilang mga pananampalataya sa Diyos. Wag po tayo magsasawa na magsabi sa kanila na mahalaga na ma-develop natin sila sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa ating mga magulang. Halimbawa, yung pagbabasa ng scriptures, nakikita nila sa iyo. Yung pagdadasal mo, nakikita nila yon. So, sa pagbabasa ng scriptures, sa tuwing may tanong o gagawin, huwag tayong magsasawa sa kanila na ito yung role natin bilang magulang nila. Nakikita nila mismo sa iyo, magulang, na makita yung ginagawa mo na mabuti. So, mahalaga na maintindihan nila yun. At yung huli ay yung pag-obey, yung pagsunod sa mga magulang, sa mga leaders, sa simbahan na palaging nagre-remind sa atin. Palaging sinasabihan na kapag ginawa natin yung mga pagbabasa, mga pinapagawa ng mga leaders ng simbahan, ay mabibless tayo. Alam ko, brothers and sisters, na ang aking ibinahagi sa inyo ngayong hapon ay totoo at iniwan ko ito sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Good afternoon po, brothers and sisters. Nagpapasalamat po kami mga leaders ng primary at nabigyan po kami ni Bishop ng pagkakataon na makapagbigay ng maikling mensahe sa inyo po at lalo-lalo na po sa mga primary. Mahal na mahal po namin kayo at miss na miss na. Sa panahon po ngayon ng pandemic, marami po sa atin na nangangamba at natatakot. Pero alam po natin na kailangan po nating magtiwala sa Panginoon at palakasin po natin ang ating faith at sundin ang kanyang mga commandments para ma-guide tayo sa tamang landasin. Sa mga primary po, ngayon po yung panahon na marami tayong maitutulong sa ating mga magulang. Yung simple pong pagwalis-walis ng ating bahay, pagtitiklop ng damit, pagliligpit ng ating mga laruan, ay malaking bagay na po yun. Masisihan po ang ating mga magulang at ang ating Ama sa Langit. At kung halimbawa naman po na kayo ay nalulungkot dahil hindi kayo makapaglaro at sa labas at makapamasyal, marami pong paraan para maging masaya. Katulad na lang po na yung mga primary song na itinuro sa atin ng ating mga teachers at ng ating mga music leaders ay napakalaking bagay po sa atin yon. Pero wag po natin basta kantahin lang. Isipin po natin yung mensahe na nakapaloob dun sa kanta. Alam po natin na itong mga kantang ito ay nag-remind sa atin ng mga dapat nating gawin. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon at wag po tayong makakalimot na tumawag sa Kanya. Lagi po tayong mag-pray. Bago matulog, bago kumain, at kahit saan po tayo, pwede po tayong mag-pray. Kung nalulungkot po tayo, tawagan lang po natin si Heavenly Father at si Jesus Christ at pagagaanin po niya ang ating kalooban.
Lalo na po kayong mga bata, mahal na mahal po kayo ni Jesus Christ. Binigay sa atin tong mga songs na ito para kantahin natin, i-practice natin palagi at masisiyahan sa atin ang ating Ama sa Langit. Ganun din po ang ating mga magulang. Isama nyo din po yung pagbabasa ng scriptures. Nang sa ganun ay marami tayong matutunan. Ganun din po sa amin. Sa amin po ay maraming dumarating din mga trials. Pero pag dumarating po yon ay nagbabasa po kami ng scriptures at na kumakanta ng mga church song. At naiibsan yung gumagaan ng aming pakiramdam at nakakaraos po do sa problemang dumarating. Lahat po naman ay may solusyon. Kasi ito pong mga trials na ito ay hindi ibibigay sa atin na hindi natin kaya. At alam po natin na ito ay pagsubok lamang. Tinetest lang po tayo kung hanggang saan yung faith natin sa Kanya. Alam kong mahal na mahal tayo ng Panginoon. Yun nga pong kanta ng primary, paborito ko po yung I'm trying to be like Jesus. Sabi nga po sa John 13 verse 15, For I have given you an example that ye should do as I have done to you. So, sabi po dyan na kung ano yung ginawa niya sa atin, na example, yung ginawa niya sa atin, ay ganun din po ang gusto niyang gawin natin sa ating kapwa. Ganun din po sa John 13 verse 34. Sabi po dito, A new commandments I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Doon po sa love one another na yon, pagka in-apply po natin yan, yung ating pagtulong sa kapwa, pagmamalasakit, pagmamahal, nasunod na po natin lahat ng commandments. Kasi, andun po yung love. So, yan pa lang po, pagka sinunod natin yung commandments na yan, nasunod na po natin lahat. Nagpapasalamat po ako at naging membro ang aming family. Ang pamilya ko po, bukod lang po dun sa aking asawa. Pero umaasa po ako na dadating yung panahon na makakasama din po namin siya. Sa dami po ng mga tukso, kung hindi po kami miyembro, hindi ko po alam kung anong direction ng mga anak ko. Sa ngayon po, dahil sa miyembro kami ng simbahan, ay naging maganda naman ang direction ng kanilang buhay. Magpatuloy lang po tayo sa pakikinig, pagsunod sa mga leaders, sa mga prophet, kung ano yung sinasabi sa atin, at hindi po tayo maliligaw ng landas. Mahal na mahal, alam ko po na mahal tayo ng ating Panginoon. Kung ipagpatuloy lang po natin yung pagbasa ng scriptures at sundin ang kanyang mga kautusan, alam ko po na hanggang sa dulo ng ating buhay, alam ko po na may nag-aantay sa ating pinakamahalagang gift dun sa kabilang buhay. Yun po ay ang eternal life. Wag lang po tayong bibigay o kaya lakasan lang po natin yung ating faith. Lagi pong nakagabay dyan si Heavenly Father, si Jesus Christ. Andyan po yung mga leaders. Kung meron po tayong mga problema, pwede po natin silang kausapin. Alam ko po na ang lahat ng shinare ko po sa inyo ay totoo at iniiwan ko po ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesus Christ. Amen.
say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to me. Father, in prayer I'm coming now to thee. Pray, he is there. Speak, he is listening. You are his child. His love now surrounds you. He hears your prayer. He loves the children. Of such is the kingdom of heaven. Heavenly Father, are you there? And do you hear and answer? He is listening. Some say that heaven is for his child, but I feel as close around me as I praise you. Heavenly Father, I remember now something that Jesus told disciples long ago. Suffer the children to come to kingdom. Father, I'm coming now to thee. Happy Sabbath Day po, brothers and sisters. I would like to testify to all of you that I love Heavenly Father and Jesus Christ. And for me to give back their eternal love, I've been saving money for my mission. It's been 3 years that Sister Anita had been taught us to have alcansya to save money for our mission. And to my surprise, for just coins and the money that my grandparents, parents, aunties, and even my kuyas that I am receiving during my birthday and Christmas, I have saved money which is unexpected. And for sure, I have been blessed because I'm saving for my mission, and for that, I haven't gotten hospitalized because I have better plans for my future, and that is to serve as a full-time missionary. I have a great faith with Heavenly Father and Jesus Christ. They always provide for my family's needs. They are always miracles that I've seen in our family from day to day. I love the church, which is the only true church here on earth. I love my family. I love my primary leaders. I say all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so brothers and sisters, maraming salamat po no doon sa mga nag-share ng kanilang message at sa kanilang testimony. So, maraming salamat din sa nag-assist sa atin ano doon sa ating program ngayon at saka doon sa video presentation kay Anton Cortez no, kay Rompet. So, ngayon, brothers and sisters, bago ako mag-share ng message, gusto ko lang i-announce na sa October 4, we will resume yung ating sacrament meeting only, no? Sacrament meeting only sa chapel. And we invite yung mga ages 21 to 59 to come. And of course, following health and safety protocols, no? Para sa ating lahat. And meron din po tayong Seniors Day program
Pre-recorded po yan via YouTube. Papalabas po natin yan sa Sabado, 4 o'clock. And also this week is a Family Week celebration throughout the country. Meron pong mga suggested activities ang ating area presidency. So we ask everyone to please participate, no, doon sa kanilang prepare na mga program. So may nag-post po doon sa GC natin kung ano yung mga program, mga activity for each day starting today hanggang sa Sabado. So as part of our Family Week celebration, yung ating bloodletting kahapon, and then it will continue hanggang sa Sabado yung ating Seniors Day program. So brothers and sisters, I will share a message muna sa inyo, no? A short message, and then I'll come back after nitong 5-minute video na pre-recorded 2 months ago para sa primary. Kumusta kayo uli mga primary children? Gusto ko uling mag-share sa inyo ng maikling message habang hindi pa tayo nagkikita-kita dito sa chapel. So, nung nakaraan, nagbahagi ako sa inyo ng mensahe tungkol sa pagmamahal ng ating Ama sa Langit sa atin at saka ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. At yung kahalagahan ng ating pagdadasal sa Kanya at yung pakikinig niya sa ating pagdadasal. So, gumamit din ako ng isang painting noon, picture ni Jesus Christ, na naikwento ko sa inyo, na isang picture ni Jesus Christ na umiilaw. So, ngayon, gusto ko uling mag-share ng tungkol sa isang painting ni Jesus Christ. So, ito yung painting na nasa aking likuran. So, isa ito sa pinaka-paborito ko na painting ni Jesus Christ. Dahil napakaganda ng itinuturo nito sa akin, pinapaalala sa akin. At sana ganun din para sa inyo. So, kung mapupunan ninyo sa painting na ito, ni Jesus Christ, gawin ninyo, subukan ninyo sa bahay, kung inyong tatakpan yung kanyang kanang mata, makikita ninyo yung maaliwalas yung magiging itsura ni Jesus Christ. At kung tatakpan naman ninyo yung kaliwang mata niya, makikita niyo yung pagkakaiba ng itsura ni Jesus Christ. Ulitin ninyo ito ng mga 3 beses at magiging malinaw sa inyo yung napakalaking pagkakaiba na magiging itsura ng painting na ito, yung itsura ng painting ni Jesus Christ. So ano yung gusto kong message na ibigay sa inyo, dear primary children? So sa buhay na ito, alam natin na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. At siya yung ating magiging daan upang makabalik muli tayo kay Heavenly Father. At binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili para sa sarili natin. So ito yung tinatawag natin na free agency. Kung gagamitin natin itong painting ni Jesus Christ, naniniwala ako na pag ginamit natin ng tama yung ating free agency, sinunod natin ang ating Diyos na si Jesucristo, sumusunod tayo sa kanyang kautusan, masaya siya para sa atin. Makikita ninyo na nagliliwanag yung kanyang itsura at masaya siya sa ating ginagawa. Sa kabilang banda, kapag hindi natin ginamit ng tama yung ating free agency, makikita natin na malungkot si Jesus Christ. Kagaya ng naipapakita doon sa ginawa nating activity, sa pagtatakip ng kanang bahagi at sa kaliwang bahagi.
ng painting ni Jesus Christ. So, primary children, paano natin mapapasaya si Jesus Christ at si Heavenly Father at ang sarili natin? Gamitin natin ng tama yung ating free agency. No? Lagi nating gamitin yung ating pagpili sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. At alam ko, pag ginawa natin yan, magiging masaya si Heavenly Father at saka si Jesus Christ sa atin. Alam ko na si Jesus Christ ang ating tagapagligtas at mahal na mahal niya tayo. At alam ko na pag gumawa tayo ng tama, may nakakakita man sa atin o wala, masaya si Jesus Christ sa atin. So alam ko ito ay totoo at iniiwan ko sa pangalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, so thank you, no? So brothers and sisters, let me share a few thoughts with you, no, doon sa mga primary children at saka doon sa ating mga parents na nandito. So I fully endorse yung mga sinabi ni Sister Ching, Sister Josie, at later on mapanood nyo yung message ni Sister Arlene about sa importance ng program natin para sa children and youth. So alam ko na napakahalaga ng mga bata. Especially sa panahon natin na they have been reserved. Wala akong duda dyan. They have been reserved to come in this particular time to fulfill a very important mission para kay Heavenly Father. Kaya ganun ka-importante kay Heavenly Father, even as yung ating mga bata ngayon, ating mga primary children ngayon. And I started yung message dito, no, sa akin with the message about the Savior Jesus Christ. So yan rin po yung ating gustong mangyari para sa mga bata, no, for them to develop, no, yung kanilang pagmamahal at ang kanilang pananampalataya sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. As we guide them, as we teach them, as we help them learn, no, sa kanilang young minds, no, yung mga katotohanan tungkol kay Jesus Christ, tungkol sa ating Ama sa Langit. And to really feel, no, yung pagmamahal ni Heavenly Father at saka ni Jesus Christ sa kanila. So I believe na as parents, more than the leaders, no, as parents, napakalaki ng role at responsibility na meron ang bawat isa sa atin para tulungan ang ating mga primary children. So, wag na po tayong lumayo ron sa pinaka-importante, yung mga ordinances and covenants na kailangang ihanda natin ng mga bata para ma-receive nila ito. So, pag sinabi nating primary, we are very particular doon sa preparation nila to be baptized as they approach age 8. So, kung meron po tayong mga primary children approaching age 8, young as they are, turuan na po natin sila, no, to prepare for their baptism, to understand yung kanilang papasukin na promise, covenants kay Heavenly Father at saka kay Jesus Christ. So as parents, we should be mindful, tayo mismo ang mangunguna to lead them in their preparation to receive baptism. And of course, every Sunday, yung another ordinance na kailangan nila matanggap is the sacrament. Alam niyo po, ang sacrament talagang napaka-enticing, no? Napaka-attractive sa mga bata. You will notice kahit mga gumagapang pa lang yan or nagsisimula pa lang maglakad, they are amazed at how sacrament is administered. Kaya gagayahin nila yan. Even in your own home, makikita niyo yung mga bata would get a bread and then prepare something and then pass the bread, no? Sa inyong bahay. Hindi man nila naintindihan yan, but they have the special feeling about sacrament. Kaya pag nakita nilang ginagawa sa simbahan yan, dadalhin nila sa bahay yan and they will do the same. No, nakita ko yan in many instances, no, sa mga primary children as I visit yung mga bahay ng mga members natin na may mga primary children na nagpe-prepare ng tinapay and then acting as if they are passing the sacrament. So napakahalaga po niyan that we prepare them to partake the sacrament.
no? As they receive yung kanilang ordinance of baptism, no? That will guide them throughout their lives. And of course, sa mga kalalakihan, sa mga lalaki, sa mga boys sa primary, parents, please prepare them to be worthy to receive the Aaronic priesthood. No? Ngayon po, pinabata na po ang kung sinong pwede makatanggap na Aaronic priesthood. If they will be turning 11 for a particular year, January pa lang po, kahit hindi pa sila 12, pwede na silang ma-ordain sa Aaronic priesthood and receive the blessings of being a priesthood holder. No? So, yan po yung mga ordinances na kailangan nating i-guide ang mga bata as they progress, as they grow in the gospel of Jesus Christ. And of course, as we do so, wala po dapat na hindi po natin dapat i-miss yung ating responsibility to teach the children through the scriptures, no? Dapat alam nila ang mga kwento sa New Testament, alam nila ang kwento sa Book of Mormon, alam nila ang kwento sa Old Testament. As you relate the stories of the prophets in your own words. No? So, ang paborito kong ibigay sa mga primary na nabibigyan ko ng regalo, no, ay yung scripture story. No, yung mga comics. Because I know na napakagandang foundation yan para sa mga bata for them to learn about Heavenly Father and about Jesus Christ. So let them know, no, and feel na totoo yung kwento ng mga prophets about the Savior, about Heavenly Father. As you read to them, no, the scriptures, and as they grow older, pwede niyo na silang basahan directly from the scripture. No? Kahit utal-utal yan, let them read through the scriptures as they learn to read. No? So, napakahalaga po niyan. And then, Sister Tabisora mentioned about music. Napakarami na pong resources sa Gospel Library, sa LDS websites natin. Meron na pong about 100 songs na ginawa nilang video okay, no? So pwede na po kayo magpatugtog ng music na may lyrics na lumalabas as they sing, no, yung ating primary songs at saka yung mga selected hymns. So meron na po niyan na resource sa atin. So I hope you will teach our children through music. Brothers and sisters, ang daming mga popular music na lumalabas ngayon. And yan po ang na-adapt ng mga bata. I'm afraid we're losing the culture of sacred hymns in our homes, in our meetings, no? In our gatherings. So, ang dami na pong kinakalakihan ng mga bata ng mga popular music. And I hope hindi mawala yung kanilang interest and love for sacred music. So, I feel, no, na talagang kailangan nating turuan yung mga bata ng music na galing sa simbahan. Dahil ito po ang mag-neutralize sa prevailing culture around them. No? Secular teaching, secular music na binobombard yung ating mga primary children. So as they learn sacred music, they will feel, no, yung Holy Ghost. They will feel closer to Heavenly Father, and they will have blessing in times of difficulties and challenges sa buhay nila. Napakagandang teaching na binibigay ng music. Minsan hindi natin maituturo, no, by just saying the words, telling them the words, pero pag kinanta natin and they learn to know the lyrics, yun ang magtuturo sa kanila, no, ng napakagandang doktrina, napakagandang guidance para sa buhay nila.
So let's teach them doctrines through the scriptures and through the sacred music of the church. And then meron po tayong bagong initiative from the leaders, yung Children and Youth Program. So sana po ay ginagamit po natin yan sa mga bata starting 3 years old hanggang 11. Napakasimple na lang po ng guidelines na yon, no? Hayaan po natin sila mamili o mag-isip kung ano yung gusto nilang goal that will help them develop and grow spiritually, socially, intellectually, and physically. No? So it doesn't matter kung gaano karaming goal ang gagawin nila, ilang goal ang gagawin nila, gaano kadalas. Ang importante is meron silang ina-achieve na goal na kayang-kaya nilang gawin, no? At tatapusin nila. Hoping that as they do so, no, ma-develop yung kanilang pagmamahal kay Heavenly Father at kay Jesus Christ, and their ability and their preparation, no, to fulfill their mission na inanda ni Heavenly Father para sa kanila. And then finally, that I'd like to emphasize yung binanggit ni Sister Yona, no, which is about yung kanyang ginagawa to save para sa kanyang mission. So hopefully lahat ng ating mga boys and girls, as we have taught them since several years back, no? Napakarami na po nating binabanggit at tinuturuan yan. Nakita ko yung mga picture ng mga bata, no? As they grow in primary and then as young men, young women, yung kanilang mga alkansya na tinuro natin na gawin nila and save para sa kanilang mission. Ang liliit pa nila, no? As I see yung mga pictures nila. I'm repeating, yung counsel na yan sa mga parents. Hindi po mahalaga kung gaano kahalaga o yung value ng nilalagay natin sa alkansya. Kahit piso yan, as long as everyday maglagay tayo, that will be a reminder for our primary children, no, of their future mission. Everyday reminder para sa kanila that at coming day, at a certain age, they will serve the Lord on full-time mission. And they are better prepared spiritually, financially, physically, in all aspects. Just because doon sa symbol ng alkansya na binigay natin sa kanila. Na as we do, yung mission muna, savings nila, piso-piso, 5 piso, araw-araw. Importante araw-araw, no? We teach them to put in few coins, no? Kung kaya nila, kung kaya ninyo, no? Put in a few coins, kahit piso lang, every day, reminding them na sila ay magmi-mission of the Lord's admonition through the prophets that they have the obligation to serve a full-time mission, especially the young men. So brothers and sisters, more than their mission, of their specific mission in the future, alam ko pag ginawa nila itong mga bagay na ito, they will be better prepared, no? Kahit mga bata pa sila, as they become young men and young women, they'll be better prepared, no, to face the challenges na kanilang may experience. Ngayon, no, bata pa lang talaga, you will feel na napakabigat na ng kanilang mga challenges na kinakaharap. So, wag po nating i-miss itong privilege, no, to be so trusted by the Lord of our children, to be stewards itong mga bata na ito, no, and help them return to Heavenly Father, no. So, yan po ang mission natin sa ating mga anak at sa ating mga pinaglilingkuran ng mga members, ng mga kabataan, mga primary children, no, that as they exercise their agency
And as we teach them correct principles through our teachings and our example, no, they will have the willingness to obey, no, yung nalalaman nila na tama without compulsion. No, they will realize and they will see the goodness ng pagsunod sa mga kautusan ni Heavenly Father. So they will have greater light, no, as we give them the light, the Savior Jesus Christ, as we teach them about the light, no, mas magiging maliwanag yung kanilang dadaanan at magiging makakayanan nila, no, yung mga trials, mga challenges, no, yung mga temptations na kinakaharap nila at kakaharapin nila sa kanilang buhay. So brothers and sisters, I know these things are true. No? So I know that our children are precious to Heavenly Father and to Jesus Christ. I feel they will do very important work for the Lord as we approach the Lord's second coming. Who knows, no? It may happen in their lifetime. We do not know. Basta importante is whatever is their mission na ginawa ni Heavenly Father o kanilang pinangako kay Heavenly Father na gagawin nila is they will be prepared, no, to fulfill that mission. So napakalaki ng role po natin mga parents. Kaya we have to strive, we have to step up, we have to rise above sa mga challenges na meron tayo as parents. Marami po yan, alam ko, at naiintindihan ko po na marami tayong mga pinagdadaanan. But we have to rise above, no, so that we can help lift our children, no, para matulungan po natin sila, no, to be instruments in the Lord's hand, hastening His work, gathering His children as we await, no, yung pagbabalik ni Jesus Christ. So I know these things are true, and I would like to share this in the name of Jesus Christ. Amen.